Alam mo bang isinumpa ng aking angkan? Ang sino mang tagapagligtas na tutukuyin ng propesiya? Kaya hindi na ako magtataka kung sa pagdating ng bawat tagapagligtas ay sakdulang pagdurusa ang dinadanas sa kalagitnaan ng labanan. Asik ni Tasyo na maririnig ang bawat pagtangisan ng mga ngipin. Hinawakan niya sa uluhan si Quiroga. Paulit-ulit na pinadapuan ng suntok sa muka. Walang tigil hanggang sa siya na mismo ang tumigil sapagkat nakaramdam na ng pagod. Ngunit hindi yun natatapos dun. Tumayo pa siya upang kuhanin ang espada ni Quiroga. Muling lumapit kay Quiroga at akma na sanang itatarak ang espada sa katawan nito nang matigilan sa pagdagundong ng kung anong ingay mula sa kalangitan at unti-unting dumilim. Nang mapansin ni Quiroga na abala na ang atensyon ni Tasyo sa ingay, kinuha niya ang pagkakataong yun upang lumaban. Nagmamadaling kinuha ang kanyang espada kahit na nahirapan sa pagkilos at walang salisalitang itinarak ito sa tiyan ni Tasyo. Napabaling ang tingin ni Tasyo sa kanya hanggang sa napapikit na lamang. Si Quiroga naman ay napaubo at panay dugo ang tumalsik sa kanyang muka. Idiniin pa ni Quiroga ang espada at dumistansya pagkatapos. Kitang-kita niya kung paano napalood si Tasyo habang napapadaing sa sakit at napapaubo. Ngunit sa paglipas ng ilang sandali, ganun na lamang ang kanyang pagtataka nang dahan-dahang naghilom ang sugat nito at bumalik sa pagtayo ang mga paa. Bago ako iniharap ni Panginoon sa turong sa iyo, siniguro mo na niyang hindi mo ako madadaig dahil ang mission kong ito ay ang tapusin ka. Nakangising wika ni Tasyo at sabay sugod kay Quiroga. Naging alisto naman si Quiroga at sinubukang pantayan ng liksi at lakas ni Tasyo sa kabila ng panghihina ng kalahati niyang katawan. Bawat hampas ng espada ni Tasyo ay nakuha naman niyang sanggay. Subalit napapaatras siya ng 2 hakbang sa lakas ng pagkakatama. Ginanahan naman si Tasyo sa nangyayari dahil pumapabor sa kanya ang pagkakataon. Habang hindi pa buong lakas ang naipamalas ni Quiroga, na minsan pa'y natutumba. At kung hindi nakaiwas, ay mahihiwa pa ang katawan. Kumahangos na rin si Quiroga sa sitwasyon dahil na rin sa sobrang bilis ng kilos ni Tasyo. Kaya naman kailangan niyang mag-isip ng mabisang paraan upang malamangan ito. At upang makapag-isip siya ng maigi, lumayo siya at dumistansya muna rito. Tumawa naman si Tasyo dahil aniya, nababahagang buntot ni Quiroga at ngayon ay walang ibang gusto kung hindi ang tumakas. Hinayaan na lamang ito ni Quiroga at tumayo lamang siya habang pinapanood itong nakatindig sa may kalayuan. Mayabang pang iwiniwika ni Tasyo ang kanyang kahambugan mula sa isipan at ginawang katatawanan si Quiroga na magpasa hanggang yun ay abala pa rin sa pag-iisip kung paano mananalo sa laban. Bawat anggulo ng kilos at galaw ni Tasyo ay pinagtutuunan ng pansin ni Quiroga.
Hinahanap niya ang bahaging magiging kahinaan nito. Ngayong pinabaunan nito ng proteksyon ni Saturno. Tinalasan ng maigi ni Quiroga ang isipan sa pagtukoy sa bagay niyon at minabuti rin niya ang gagawing hakbang upang walang kapalpakang maganap. Makalipas ang ilang minuto, inihanda na ni Quiroga ang sarili nang mapagtanto ang gagawin at sa kung papano titirahin si Tasyo upang tuluyan na itong matiklop. Hinawakan ni Quiroga ng mahigpit ang espada at saka tinawag si Tasyo. Hinamon niya ito at sinabihang maunang sumugod sa kanya. Si Tasyo naman sa kabilang banda na punong-puno pa rin ng kayabangan sa katawan ay walang kagatol-gatol na pinaunlakan ang kagustuhan ni Quiroga. Sumugod din ito basta-basta at saka nilusob si Quiroga. Nakadepensa naman si Quiroga sa pag-atake ni Tasyo at nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon upang makaganti siya. Sa kalagitnaan ng panibagong bakbakan, hindi pa rin matigil si Tasyo sa pagyayabang. Hinayaan lamang ito ni Quiroga at mas lalo pang hinamon ang kayabangan nito sa pamamagitan ng pagsasabay sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sinubukan din itong linlang ni Quiroga. Ngunit hindi gumana ang hakbang na yun. Sinubukan niya pa rin nang sinubukan. Hanggang sa mainis na si Tasyo at mas tinodo pa nito ang pagsugod. Sa pagkakataong yun ay si Quiroga ang natumba na agad namang dinaganan ni Tasyo at papaulanan ng hampas ng hawak-hawak na espada. Walang tigil hanggang sa maging duguan na si Quiroga. Isang suntok pa sa dibdib ang binigay ni Tasyo bago ito tumigil sa pagmamalupit. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo sa mga kamay ko, Quiroga. Kalimutan mo na ang propesiya dahil ako na mismo ang tatapos sa buhay mo ngayon. Ngunit hindi na naituloy pa ang naisabihin ni Tasyo nang ibaw ni Quiroga ang espada sa leeg nito. Nanigas agad ang katawan ni Tasyo. Hindi na nakakilos pa. Sa puntong yun ay wala ng patawad na nararamdaman si Quiroga. Sinipa niya si Tasyo at saka nagmamadaling tumayo. Hinablot ang espada sa leeg nito at walang pagdadalawang isip na pinugutan ng ulo si Tasyo. Gumulong-gulong pa ang ulo nito sa malayo sa lakas ng paglapat ng espada. Kasunod nun ay nangisay ang putol na katawan nito. Ilang sandali pa'y unti-unti nang nanigas at tuluyan nang nawala ng buhay. Isang buntong hininga naman ang napakawalan ni Quiroga hanggang sa napasalampak na lamang siya sa buhangin. Nakatakas na siya kay Tasyo. Ang naninigas na kalahating katawan naman niya ang kanyang iisipin. Habang nakatitig sa kawalan, kakaisip sa kung paano ibabalik sa normal ang katawan, biglang kuminang ang kanyang espada. At mula sa hawakan nito ay may kung anong lagayan ang lumabas. Binuksan niya ito at tumambad sa kanyang paningin ang isang maliit na bote. Malinaw ang likidong nakalagay dito at walang kung anumang nakaukit na palatandaan.
Hindi man alam ni Quiroga kung para saan ang boteng yun, ay binuksan niya ito at saka ininom. Inantay niya ang mangyayari. Nagbabaka sakaling babalik sa normal ang katawan. Subalit nangyari nga iyon. Naramdaman na lamang ni Quiroga na unti-unti nang nakakakilos ang kalahating katawan. Pati ang mga sugat ay dahang-dahang naghilom. Nawala rin ang iniindang sakit sa katawan. Isang ngiti ang pumaskil sa mga labi ni Quiroga. Subalit gading napawi nang lumitaw mula sa unahan ang tila lagusan patungo sa kung saan. Napatayo si Quiroga at dahan-dahang lumapit doon. Ngunit hindi pa nga siya nakakalapit ng husto ay hinigup na siya nito hanggang sa mapadbad sa ibang mundo. Pagtataka ang gumuhit sa mukha ni Quiroga nang makita ang kinalalagyang paligid. Tigang ang lupang kinatatayuan. Purong bato ang makikita sa paligid na nagkukumpulan. Bahagyang madilim. At walang ibang nakatayo kung hindi isang malaking kahariang itim sa may bandang unahan. At ilang sandali pa'y isang tinig ang sumalubong sa kanya. Maligayang pagdating sa aking kaharian, Quiroga.